Praise the Lord. So, salamat sa Ginoo no, nga naagyapon ta present this morning maskin o ulan-ulan. No? So, salamat sa Ginoo kay nabot sa pagdating na safe. And hopefully wala kapasa sa mga panahon na karon. So before we start, kung ganyan para sa pagdating ko sa tuwa, let us pray. No, sa wala nang lumanan ng mga Diyos, salamat sa mga sa paugan na di mo aming yung mga presensya of us present this morning, God. We believe, Lord, that you are in the midst of us, God. Continue, Lord, to speak to us, God. Continue, Lord, na paglihog, Lord, sa mga wala, Spirit of God, sa mga of us. We pray, Lord, that your word today, God, is things that God na kinahanglan ng Lord in order for us to grow diha sa mga pasensya of us, to grow with diha sa mga pagkakristohanan ng God. Because we know, Lord, that we, in ourselves, Lord, we are not perfect, God, and we have mainly, O Diyos, nga sa kulangon, Lord, sa mga pagkakristohanan that we believe, Lord, through your word, O God, this morning, may hinahinay na mo, O Diyos, o adjust ang mga pagbuling, O Lord, according to your riches and glory, through Christ Jesus, our Lord, in Jesus' name, amen. So this morning, ang atoang topic na to for this morning is about victory in trust and obedience. Unsa may kadaugan na to diha sa ato ang pagsalig diha sa atong Dios o sa ato ang obedience diha sa iya ang mga sugo. So, ngayon sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, isa na memorize. Memorize. Trust in the Lord with all of your heart and lean not in your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. In short, naipay version na submit your ways. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct thy path. So no, wala ko siguro yung Kristohanan na wala nakagawa ani. No, kung Kristohanan ka, if you are claiming that you are a Christian and you did not hear Proverbs 3, 5 to 6, I don't know kung naminaw ba dito ka. Or are you still studying your Bible? Or are you serious on being a Christian if you don't know this verse? No? There are no wonder about knowing this Bible verse, because this is a very common verse sa ato. If mayo like kanina po ng verse, balik-balik lang ng verse. Pero today we will talk about wider nga pagtulunan about trusting the Lord with all of our heart. There are no wonders about that because we are all humans. And that is one of the weakness of us, especially mga Christian, because the Bible said in Matthew chapter 26, verse 41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Although, kabalo ang tanan mga Kristohanan, nasayod ang mga Kristohanan na nagdimasagid ang Biblia nga kinahanglan kita mosalig sa Dios with all of our hearts ug dili ta magsalig sa atuang kaugalingon nga pag-understand. Kaugalingon ato nga pagsabot. And if we can do that, the Lord promised in this verse nga tanan nga mga dalang nga atong agian, He will guide us. He will make our path straight. He will make it more comfortable for us. It will not be easy, but it will be
direct to what we want to be. No, matingala mo nga mas pa ang uban daghan, o sige rag paningkamot, pero agi kay wala nila gi-submit ang tanan nila nga ways nila diha ni Lord. Mas kinusahon na paningkamot, dili gid sa maabot sa ila ang gitawag nila og success. Because ang success is when the time that you are already contented on what you have, then you can call it success. Ano man, ang uban ng mga tao na wala gyud sila na kontento kung unsa may naa nila, dili pa gyud sila moangton nga naa na nila ang success. Maski na mga dato niya sa dili pa gyud ang success ng ipang gituan ano man, I want greater heights. Gusto ko nga mas taas pa akong maabutan. No? So, kinahanglan ako ang isubmit ako ang ways diha ni Lord to make our path straight. Now, kasi nakadungog ninyo ang kasabihan na kapag kung hindi ka lang susuko, sa dulo ikaw ay magtatagumpay. Kung dili lang ka mo surrender, na ay success sa kinatapusan. Kasi mo tuwa na. Amen? Kasi mo tuwa na. Kung dili lang yun ako ka mo surrender, about sa kinatapusan na ay success. Amen ba? Pero na ako'y nadunggan sa social media. Lahi ang iyang perspective of life. Ano man, iyon siya, dili nagpasabot nga wala ka ni-give up, mo succeed na ka. Make sense? Dito dito ko na kayo nga, sakto yun. Wala nagpasabot na wala ka ni-give up, mag-successful na ka. Ano man, naay uban nga pila na ka-years na tinarabaho, wala yun success. Wala sila nag-give up sa life. Instead, grabe ilang pagpanarbaho, grabe ang ilang kayod, pila ka trabaho, ilang trabaho sa pagkakadlaw, para lang yun, maabot nila ang success nga ila ang gusto giyasam-asam, pero basta pag wala sila nag-give up, wala na naabot ng success. It doesn't mean that you did not give up, you will get successful one day. Why? Because the secret is, ingon, nasa Proverbs. If we submit our ways to Him, He will make our path straight. Now, we all know that we are weak in terms of flesh. Naon na ito kayo, no? Ni taliksik lang, ulan lang, gamay na lang ng kayo ng back. Ano man? Ang pinaka-weakness na to is a strong flesh. Although willing ang kanan, although wingon ka nga, wala lagi ka ng Sunday sister, wala ka sa Sunday brother. Musimba pa kung kanya. Susking, nanani mo ito. Sa ulan, sakit, na lakaw ng importante. Wala yung tawag lang. Although the spirit is willing, pero the flesh is weak. Now, we have to understand that in all ways in all we do, we should do it, and we should give the Lord God all the glory. For the victory and the success of the creation is the glory of the Creator. Kasi mo amen. Ang success o ang victory na kuno sa usa ka butang, sa usa ka creation, dito na ang glory padulong sa naghimo. Amen? Ang bata, bright kayo ang bata, may ingon din sila dahil nga, bright magod ang mama o papa. Diba? Pag iyon nga, paasa kay sa mong anak, ay di na nakatingalahan, taas magod ang mama o papa. Pag iyon nga, ninduta na imong motor, ay dili po katingalahan. Mekaniko magod po ang tagiya. Dito na ako punta sa Creator, same sa kung kay basketball team,
Pagdaog sa imong team, dili ang team basta-basta makakuha sa glory. Kinsa? Ang coach. Ano man? Ang coach, daghan og niagi nga coach sa usa ka team. Pero kung kana ka coach na pa-champion niya na team, ibang usapan na yan. The glory goes to the coach. Because the team will not function well if wala sila maayo ang coach. The victory of the soldier is a glory to the commander or the general. Kung mudaog ang usa ka platoon sa paglubatan, dili na kay agi kay maayo ang platoon. Because maayo ang nag-command sa ilaa. If palpak ang nag-command sa ilaa, hurot sila tanan kamatay. The victory of God's people is the glory of our God whom we serve. If we are victorious, if we Christians are victorious, one, kinsa ra mo'y mag-glorify anak. It is the Lord our God. Because we have been practiced. Gikan sa bata pa ta, nga mga Kristohanon, na kumudaog ta, kung naatay mga awards, naatay musaksid ta, naatay mga victory in life, always yung nag-testimony. Always yung magpasalamatan. Always yung atong ibalik kay Lord ang tanang dumugog ni Maya. Because we want the Lord to be glorified in our life. Now, let us go and Judges chapter 6 verse 1. Para ni sa mga wala nakapil sa prayer meeting. So, namin initial sa prayer meeting. So, this is the story of Gideon, one of God's people. In verse 1, during istorya, the Israelites did evil in the eyes of the Lord. And for 7 years, He gave them into the hands of the Midianites. Midian so impoverished the Israelites that they cried out to the Lord for help. Agi sa kagrabe sa sakop sa mga Midians sa Israel, ni-come up ng Israel nga nitawag na sila balik diha ni Lord. Although daghan og mga katawhan sa Diyos nga wala na nag-worship ni Lord. Instead, kung basahon mo ng tibok sa verse chapter 6, makita naman din na naay part niya na gibatlong si Gideon nga naman gibuak ni Gideon o giduwa ni Gideon ang altar ni Baal. So meaning na sa ilaang katawhan ang mga nag-worship po ni Baal. So ambak ta aron dili taas kayo. Ambak ta sa verse 6, verse 12. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." In verse 13, niingon siya, "Pardon me, my Lord." Gideon replied, "But if the Lord is with us, why was all this happen to us?" If you notice igsoon, pag abot sa angel, ang unang gibuhat ni Gideon is iyang gi-question si Lord. Iyang gi-question ang presence ni Lord sa ila. Kung tinuod nga na si Lord nagkuyog sa amoa, nga naman nga nahitabo man sa amoa. Why was all this happen to us? Now, atong padayon niya siya, where are all His wonders that our ancestors told us about when they said, "Did not the Lord bring us up out from Egypt?"
But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of the Midian. Now, niyo si Gideon sa angel, Lord, kung tinuod nga nagkuyog ang Diyos sa Moa, nganong nahitabo man ni sa Moa? Because si Gideon, nasayod siya na ang ilang mga ancestors, ang ilang mga katigulangan, nagsige na og matuto sa ilang mga gagmay nga mga kabataan na ang Ginoo mo nagpagawa sa ilaa sa Ehipto. Pero nang pangutana yun sa Lord, naadyo ka kuyog na mo, nganong nahitabo man ni sa Moa? Why did it happen to us? And ang iyang Ginoo na, but now the Lord has abandoned us and given us into the hand of the Midian. So we already knew that Gideon is not in his highest moral in the very first place nagiadto siya sa angel. Pag adto sa angel niya, dili siya taas ang niya ang motivation. Ano man, Lord, kung tinuod man gyud nga nagkuyog ka sa mga Israelites, nganong nahitabo man sa amo? Nganong mao man mo nahitabo sa amo ang mga Israelitanon? In verse 14, naingon siya, then the Lord turned to him and said, go in the strength you have. Tingnan mo yung Bible, pwede nyo na i-highlight. Go in the strength you have. Kung wala mo i-highlighter, tiwanin nyo na yung part. And save Israel out of Midian's hand. Iya, gisugo si Gideon. Sa Gideon, nahuman na ang nakuang gihapag ninyong pag-antos. Karon, lakaw, o ikaw mooy mo save sa mga Israelites diha sa kamot sa mga Midians. Kung dili pa kukuyog ninyo, nganong ipadala pamantikan? Isa, am I not sending you? No, tana si Lord. Kung dili pa kukuyog sa mga Israelites, kung dili pa ako heart sa Israelites, nganong ipadala pamantika para i-save ang tibuok Israelites? Because ang iyang iingon, the Lord has abandoned us. Wala na, i-abandona namin ni Lord. Pero niingon si Lord, kinahanglan, ikaw mo save, gather, go in the strength you have. Kung sa mo'y naay mo ang strength, kung sa'y usog na naay mo, lakaw kay ikaw mo'y mo save sa tanang Israelites diha sa kamot sa mga Midians. He wanted to send Gideon to save Israel out of Midian with all of his strength, but in the eyes of Gideon, it is impossible. Niyo si Gideon, nauna ni Gideon, dili na ko high moral, dili na ko taas ako ang moral nga makikaway para sa Israelites. So ako pa yung gisugo ni Lord. Imposible kay na Lord. Ano man? Ato pa dayon, verse 15. Pardon me, my Lord, Gideon replied, but how can I save Israel? Ano, saan ako pag-save sa Israel? Ang ako ang clan, mo'y pinaka-weakest in Manasseh. And I am the least in my family. Sa tibuok clan, sa tibuok Manasseh, ang ilang clan mo'y pinaka-weakest. In short, wala kayo mga maayo na army nila. Wala. Sa ilang clan, wala kayo mga maayo na warrior sa ilang. Sa ilang clan, wala kayo mga fighters sa ilang. Kadalasan sa ilang is mga ordinaryong tao lang. And ang pinaka-worst na part, sa family ni Gideon, sila pag yun may pinaka-least, pinaka-ubos, pinaka-weak, pinaka-maba o posisyon. Sa Lord,
Midyan sa mong kontra, Lord, imposible kayo. Ako imong suguon, ako imo ang paggubaton, ako imo ang gamiton nimo nga aron makig-away para ma-release ang Israel from the hands of Midians. In verse 16, ningon si Lord, I will be with you. Kinsay naka-familiar kung sa giingon ni Lord? Isulti po niya ni, kasi isulti niya na. Number one, ito ang topic na ito sa mga previous Sunday pa. Yan ang istorya ni Moses. Sunod, nasa ito yung istorya pa? Pero, surya. Jeremiah. Joshua, iya pong gingan. Karon iyang gingan si Gideon. Yan siya, I will be with you. Ang promise of the Lord, you will strike down all the Midianites, living none alive. Kay naa ako ko yung imo, walay magibuhi maskin isa sa imong kontra. In verse 16, God has given Gideon assurance. If you obey, if imo ang sundon ang akong sugo, Gideon, walay maskin isa nga mabuhi sa imo ang kontra. Because I will be with you. To make the story short, medyo taas-taas kong na siya, before ang ilang gubat, Gideon gathered a total of 32,000 soldiers. Daghan, gamay ra. Daghan na po, 32,000. 32,000 soldiers ang iyang nag-gather. The best among the weak. Imagino niyo na. Ang ilang clan mo'y pinaka-weakest o iyang i-gather ang pinaka-the best. It is like you have gathered all the intelligent students in the last section para mo-compete sa competition. Mura na igsoon o naghimo ka og dream team. Pero nagkuha kag dream team sa pinaka-hinay na team. Imagine niyo na, mo yung teacher niyo mo. Doy, paghimo og team, wapil sa science competition quiz bee. Sige sir, akong ipangkuhan ang tanan nga mga highs, mga top section. So no. Dili pwede, busy ang top section. Gusto ko mangita kag pinaka the best sa section takit-takit. Sigit yun naguna-una siya, saan ko makapangitag the best tanin niya? Na kami may pinaka-weakest sa clan. Pero, maskin sila may pinaka-weakest, nakagather gyapon si Gideon of total of 32,000 soldiers. Now, the initial plan is makig-away ang 32,000 with the Midians. Pero, pag-abot sa chapter 7, verse 2, nagingon si Lord kang Gideon, you have too many men. Dude, 32,000 lang yan akong nag-gather. Too many men. Ako 100,000, 200,000, 500,000 yung soldiers. 32 ra ako ang nakuha nga. 32,000 ra ako nakuha nga soldiers, Lord. And mo pa yun yung pinaka-the best sa tanang weakest. Sino mo na? Ang ilang mga warrior nagkuglawas.
pag-as, o tipuno. Ang pinaka-the best niya nga nakuha ng warrior, pitpitin og lawas. Nya, gipaaswat siguro, sundang siguro, di pa siguro kadaog hapit. Kanya, gabaklay sila, o na, gituka-tuka na, giubo na, basakit na. Mo sila ang pinaka-weakest. Pero nakagather sa 32,000, Lord, Lord, 32,000 na soldiers. Willing na may mga attack. Pero tubagon na sa ni Lord, you have too many men. Kagkaan na kayo ng 32,000? Niyon na si Lord, I cannot deliver Midian into their hands. Dili ako pwede nga i-deliver ang mga Midians diya sa kamot sa 32,000 yung mga kasundalo. Or Israel will boost against me. My own strength has saved me. Niyon siya, ang 32,000, daghan na kayo. Ano man, masking 32,000 lang na pwede pa na sila mudaog. Pwede pa na sila maka-fight. O pwede pa na nila ma-win ng victory. And when the time comes, kaya nila i-boost 32,000 kami. Pero nakaya na mo ang tibok Midians. And the Lord don't want that. The Lord hate people who boost around. Mga proud kayo ng tao. Mga hambog kayo ng tao. So, di siya nga, di ko musugat Gideon na 30,000 may padala. So, sa gibuhat ni Lord. Verse 4, yun siya. Verse 3. Now, announce to the army, verse 3. Ano ka, verse 3? Oh, no. Sige, sa Bible, nakita niya diyan. Wala na putang. Now, sa verse 3 siya, now announce to the army, anyone who trembles in fear may turn back and leave Mount Gilead. So, pag-ingon niya, pag-announce niya nga, kung kinsa to'y nangahadlok, makig-away sa Midians, pauli na mo. And pila ka ni uli? 22,000 na uli. Imagino ni mo na? Kung naanay gubat, yung muyon sa tanang ROTC, appeal sa gubat. Di mo, pag-abot dito sa na makigubat na ta, muyon na yan. Kung isa to'y bahalo, makigubat pa uli. Wala na, uli na si Joseph. Wala na, muli na itong mga mahadlok, mamatay. So sa 32,000 na nagkabig ni Gideon para maging away, para masave ang Israel, ang 22, nagkurog-kurog na dahil sa kanalog. Unang paghatag sa chance ni Gideon, pag yun ni Lord niya, i-announce na kung kinsa itong nahadlok, pauli na lang. Wala siya expect si Gideon na kayo nauna niya na uban good. 32,000 ng uban. Pag abot dito, di nga sa nga, Gideon ka ng mandok mo mamatay good. Pauli na sabi kaya kung nilungal dito, wala na ko na. Akong hinalay, wala na ko nabuklas. Now, 22,000 ang nilakaw. 22,000 ang niuli. And nabinlan na lang siya, nabinlan na lang siya, 10,000 kasundalo. Niyon si Gideon, tayo na niya. 32,000 nga na gamay ra ganin na utak. Huwag ay nakaabot 50% sa 100,000 na utak. Pag-abot, nahimo pag yung 10,000. So okay na siguro ni Lord, okay na lang ni Lord. Wala hindi nahimo ano Lord. 10,000 na lang ang na-remain na sundalo ni Gideon. Pero pag-abot sa verse 4, yun siya. But the Lord said to Gideon, there are still too many men. 10,000? Ragdagan pagigyapon. Kinahanglan mo, kuhaan ba yun mo ng 10,000 mo? Nakaroon ako ihatag na test nga sa Lord. There are still too many of men. Take them down to the water. Danas na dito sa suba. O dito sa suba, pahin na sila o tubig.
and I will pin them out for you there. Verse 5. Verse 5. Continue with verse 4. If I say, this one shall go with you, he shall go. But if I say, this one shall not go with you, he shall not go. Yung si Lord, napaisundo din mo para tuwas na dito sa suba. O gikan dito, ako mo'y mapili kung kinsa mo'y mukuyog o kinsa mo'y dili mukuyog. Verse 5. So Gideon took the men down to the water. There the Lord told him, separate those who lap in the water with their tongues as a dog laps, for those who kneels down to drink. Isa pangita atong nilakla og tubig gamit sa ilang kamot murag iro. O ibulag sila atong mga tao nang inom og tubig nga iyang diretso og lublog ang ila ang bakba dito sa suba. So okay Lord, ako nang gibahin Lord, nauna niya. Murag kanina siguro, ubay-ubay siguro may yatag ni Lord. Now, iyon sa verse 6. 300 of them drank from cup hand, lapping like dogs. All the rest got down on their knees to drink. And verse 7, iyon sa Lord. Kay Gideon, with the 300 men that lapped, I will save you and give the Midianites into your hand. Let the other go home. And sa katong tanan nga nagyukbo, naginom og tubig, wala nagpakabana sa ilaang surroundings, niinom lang basta-basta. Papauwi Lord, 300 na ba yan ito? Wala ka na sa'yo, Lord. 300 na ba ito nag-inom sa ilang kamot? Pero niyon si Lord, dili na ko ihatag ang Midianites nimo kung dili ka ng 300 ang imo ang dalpon. Now, siguro nakauna-una mo. Kung 32,000 imposible mo daw, how much more ang 10,000? Ang 10,000 dili ka daw gihapon. How much more ang 300? Ayaw mo una-una nga kaning 300 na soldiers nga dala ni Gideon. Sama ni sa atong 300 na movie nga nakita niya. Kasi kita na atong 300 na movie. Spartans! Diba? Kita mo ito na? Nagkuk, lawas. Maayo ka sa strategy, na? Sa itong prog shield, na prog ilang itago, nila para sa mga igong-agos. Sakto sila o training, sakto sila baging. Pero bintahon una-una na mo ang idala ni Gideon na 300, weakest among the clan, and pinaka-least ng family. 300. Imagine mo dito, kasi ubo pa sila sa paglalakaw sila. Weakest. Nga 300 na sila nga makikaway sa Midianites. But as the Lord said, He will be with him. So Gideon followed God's instruction. Although Gideon is already afraid that time, because he only have 300 best weak soldiers. Although nahadlok na si Gideon, kay naamagan na siya best soldier, pero weak. That is the best weak soldier he have. O nasayod ka nga si Gideon nahadlok na. Nakulbaan na siya. Nabalakan na yun kay si Gideon kay 300 na yung army nga dalhon. Pero, kung saan na ito pagka-sure na si Gideon nahadlok yun siya. Di ba naiiwan ang first verse ito? Trust in the Lord with all of your heart and lean not in your own understanding. Pero ang second verse na ito naiiwan, for the spirit is willing, but the flesh
is weak. Kasi mo to nahanap si Gideon. Amen. Amen. Ito basa, verse 9. During that night, the Lord said to Gideon, "Get up, go down against the camp, because I am going to give it into your hands. If you are afraid, take note, if you are afraid to attack, kung nahadlok ka nga mo atake, go down to the camp with your servant Purah and listen to what they are saying. Afterwards, you will be encouraged to attack the camp." So he and Purah, his servant, sa gibot ni Gideon, went down to the outpost of the camp. Di ba niyo ni Lord? If you are afraid, balik ka. If you are afraid to attack, sa ibuhaton ni Gideon, go down to the camp. O sa gibuhat ni Gideon pagkaman, afterwards, so he and Purah, his servant, went down to the camp or the outpost of the camp. In short, giamin ni Gideon nga si Gideon nahadlok na. Nakulbaan na siya. Isa pwede mahadlok po 300 yung mga dalaw, weakest pa kayo. Kanya yung kontra o sa katibok grupo sa army. So si Gideon nakulbaan na dun sa kayo. Pero nasayon si Lord na yung kulbaan si Gideon. Nasayon si Lord, nahadlok si Gideon. Niyon sa, kung nahadlok ka, naog dito o paminawa o sa istorya nila. Ito pala yun ang iba. The Midianites and the Amalekites and all the other eastern people had settled in the valley, thick as locusts. Their camel could no more be counted than the sand in the shore. Inana kadaghan ang kontra nila. O 300 na sila kabuo, muatake o usak ka grupo. Actually, duha yun na sila. And the other eastern peoples. So, dili ni siya Amalekites lang. Dili ni siya Midianites lang. Daghan pa rin siya mga eastern people na kaanib nila na nagsettle dito sa valley. Agi sa kadaghan nila, parehas sila kabaga sa locust, kumuatake. O ang ilang mga camel, dili na maihap sa kadaghan. Now, siya, dili na ito katingalan nganong si Gideon mahadlok yun. Makulbaan siya kung ina nakadaghan ng pumunta. Pero at wala na lang nato i-appeal, pero hindi nyo basahon, gikan diya sa verse 10, 11, yan nato makita nga na-encourage si Gideon after gi-interpret ang usa ka dream. So niyo si Gideon tinuod jud ay nakikuyog jud si Lord sa mo. So ato pa dayon in verse 13. Gideon arrived just as man was telling a friend his dream. Iyang amigo mo nagingon sa iyang damgo. Asa, I had a dream. He was saying, around a loaf of barley, bread came tumbling into the Midianites' camp. His friend responded, "This can be nothing other than the sword of Gideon, son of Joash, the Israelite. God has given the Midianites and the whole camp into his hand." So ang tanang naminaw, nasayon sila nga it is a revelation from God na ang mga Midianites gihatag na diya sa kamot ni Gideon. In verse 15, when Gideon heard the dream and its interpretation, he bowed down and worshipped, and he returned to the camp of Israel and called out, "Get up! The Lord has given the Midianites camp into our hands." Naboost ang confidence ni Gideon because of what a friend told him. Ang friend nga nagdamgo lang o i-interpret nila nga ihatag na yun sa Diyos ang Midianites diya sa kamot ni Gideon. Ito pa na yun, verse 16.
Dividing the 300 men into 3 companies, he placed trumpets and empty jars in the hands of all them with torches inside. 17. Watch me, he told them. Follow my lead. When I get to the edge of the camp, do exactly what I do. When I and all who are with me blow our trumpets, then from all around the camp blow your shouts for the Lord and for Gideon. 20. Verse 20. The 3 companies blow the trumpets and smash the jars, grasping the torch in their left hands and holding in their right hands the trumpets they were to blow. They shouted, and a sword for the Lord and for Gideon. In short, sa kung asa ang valley nga naa sila, dito ra sila sa kilid sa hill nga naglibot. Ila ang gilibutan. O sa time nga ni-blow sila sa ilang horn, wa nakabalo ang mga Midianites kung asa ang kalaban mo atake. Ano man, naa sila sa age, naa sila sa palibot. Mauna nga pag-blow nila sa torch, pag-sagit nila sa ilaang war cry, mao ni siya mo'y naghatag sa ilaang ug kadaugan. Ato padayon natin. When the 300 trumpets sounded, the Lord caused the men. It is not the trumpet, it is not the 300, but it is the Lord caused the men throughout the camp to turn on each other with their swords. In short, nagpatay ang ilaang mga kontra na naa sa tunga-tunga sa ilaang giblow na torch dito sa age sa head. Heal them. So the army fled to Seta toward Zerera as far as the borders of Abel, Mehola near Tabat. So ang army nila is kapudayon. Ano naman? Walay maskin isa nga nabuhi sa kamot sa ilaang Gideon. In this time, Gideon won, not because of his strength of 32,000 soldiers. It is not because of the strength of 10,000 soldiers, but it is the strength of 300 weak soldiers. I-emphasize ako ng weak. Diba si 300, daghan pa ba? Pero kung 300 puro weakest po, it is still yet impossible to kill all the Midianites and other eastern people na parehas na kadaghan sa Locos kadaghan. With camels, hindi rin na maihap sama sa balas niya sa Sishon. And yet, no one lived maskin isa. If 32,000 ang ni-attack, pwede pa sila mubus sa ilang self. But 300, makayon niyo sila. It is the work of the Lord. This story of Gideon is not different from us, brothers and sisters. We might be weak in flesh, but our spirit is willing to follow God. And if only we trust in God, if only nga mo salig ta diya ni Lord, and mo obey ta diya sa command, that is the time that the Lord work His greatness. Una ko. Last time. Kulang kay taog workforce.
Mag-general cleaning ta karon Saturday. Pero gamay ra kayo mga manabang, no? Gamay ra kayo mo attend, gamay ra kayo mo help diya sa church. Daghan og mga members, pero gamay ra og mo help diya sa mga ah, trabaho diri sa simbahan. Pero nasayod ko nga naa ay plano sa Lord. And kani nga story gipasabot the Lord sa kuha, nga it is not the number to make us victorious. It is not the number to make us won a battle. And si Gideon is nagpatunay anang naa na if you are less, if you are weak, but if the Lord is with you, everything is possible. Amen ba? Usahay daghan kaya na diri. Mo apil, mo join, mo tabang mo attend sa atoang pagpanlimpyo. Pero ang uban walay gitrabaho. Ang uban gadulak lang, ang uban gasturyanay lang, ang uban walay nga accomplish. Pero gamay rin gani kaayo gani mga trabaho, mahuman kita trabaho. 300 na sila ni sulong, pero the work has been done. The war has been victorious. And nothing they can boast about sa ilang kaugalingong na strength. Because their strength is the weakest. And when the time that you feel weak, brothers and sisters, you have to understand one thing. You cannot win with your strength alone. You cannot win kung unsa mo'y kaya nimo hunahunahon nga strategy to win. Because we have to understand that the Lord God wanted the glory for Himself. Dili sa ganahan nga muboost ka kay ikaw maayo, muboost ka sa imong kay ikaw right, muboost ka sa imong kay ikaw skillful. Dili ganahan si Lord o ganahan. That is the reason why willing sa mo gamit og weak people. Willing sa mo gamit og mga tao nga dili gyud unta ang ayan. No? Nganong kana man ninyo ang speaker, hindi ko nakabalo mo storya. Nganong kana man ninyo gipadala dito sa quiz B nga bulok man siya. Nganong kana man ninyo gigamit ninyo sa competition sa Miss Universe. Paot man kayo na siya. Nganong kana man ninyo ipahimo sa program na dito na sa kabalo. Pero sometimes the Lord uses the weakest for the strong not to boast. Because God wanted all the glory in all the things that we do. With that, I will leave you, brothers and sisters, in our main verse. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust the Lord with all of your heart. As what Gideon did, trusting the Lord in all the commands and gihatag, nag-obey si Gideon sa tanang instruction ni Lord. And lean not in your own understanding. At first, nagunaw na si Gideon 32,000, Lord, kaya na naman. Pero niyo si Lord, no, your understanding is very weak. Why? If 32,000 ang maglakaw, 100% makitaan mo sa inyong kaaway. If 32,000 ang mag-scout maglakaw padulong dito sa kontra, kana lang mga abog-abog sa inyong nilakuan, makitaan na dito sa Midianites. Makapangandam sila. Pero kung 300 ramong mulakaw, walay makati. Makaingon na sila merchants na mo. Makaingon na sila nga mga lumalabay ramo ng mga grupo sa mga katawan. Pero agi kay ang understanding ni Gideon, 32,000 Lord, mudaw me. We will be won by numbers. Pero wala, isugod si Lord. Do not lean on your own understanding. And all your ways submit to Him. Just like how Gideon submit everything
to the Lord, and the Lord made Gideon's path straight. Walay bukos-bukos, walay liko-liko. Pag abot nila dito sa age sa cliff, daog diretso. No man died sa grupo ni Gideon. Wala pang ganis lang ni hulbot ug sundang. Wasa ni hulbot ug sword. Ang ilang ibuhat, ni blow lang sa ilang trumpet o ni yell sa ilang war cry. And everyone died. Not because of them, but because the Lord sent chaos to the enemy. It is not for us to fight with our own strength, brothers and sisters. Pwede ta maning kamot, pero the glory that we will have in our victory should be sent to the Lord God who helped us in this weakest state of us. Now, ang yang trans sa pagpalingkod, let us pray. Heavenly Father, O God, we thank you, Lord, for your word this morning, God. We thank you, Lord, for giving us the story of Gideon, O Lord, the life of Gideon, O God, sa iyaang pakigubat, O Lord, sa mga Midianites, God.